Ganito ang snow dito sa Russia. Kung makikita nyo, guys, napakakapal ng snow. Ganyang kadami. Tingnan nyo kung gaano siya kakapal. Yung mga bata, dahil bakasyon, ayan sila. Naglalaro sila. Grabe, hindi ganito last year. Kasi last year, December, nagsimula yung ganito kakapal na snow. Ngayon, tingnan nyo. Halos saang sulok, pati yung mga sasakyan, halos natabunan na ng mga yelo. And syempre, pinakamasaya kapag ganito yung weather ay yung mga bata. Ayan. Nag-snowboarding sila. Actually, itong building na to guys, kaya nakita nyo may bakod. School yan. Pero dahil yan, dahil bakasyon, binuksan nila para makapaglaro yung mga bata. Kahit mga aso, happy. Kasi naglalaro sila sa snow. Tingnan nyo guys kung gaano kakapal. Halos hindi na makita yung dinadaanan. At mas dadami pa ito dahil patuloy pa rin yung pagbuhos or ayan, madami pa rin yung snowfall. Kaya expected na sa mga susunod na araw, mas lalo pa yung kakapal sila. Ang mahirap lang kapag ganitong makapal ang snow, mahirap maglakad. Kasi baka matumba ka dahil alam mo ba yung feeling na naglalakad ka sa buhangin na medyo lulubog, no? Kapag walang hard surface, so ganun yung feeling kapag naglalakad sa snow. Ang maganda dito dahil makapal, hindi siya madumi kasi may times na may part na madumi yung snow dahil nga uso dito yung paglalakad ng mga aso. Yung mga dog owners, nilalakad nila yung mga aso nila and syempre, hindi naman yan may iwasan na magpupo. So, kapag manipis, kita agad yung dumi like this guys, oh, ayan. Kita agad yung mga dumi, no, kulay brown. Kulay brown yung inapakan natin kasi itong party na to, dinadaanan niya ng mga sasakyan. Ayan, oh. Yan, yung mga duming parte. Pero kapag makapal yung snow, kita nyo yung kulay puti, kulay white lang siya. Yan yung malinis. Yan yung gusto ng mga parents kasi dyan naglalaro yung mga bata. Tingnan nyo kung gaano kakapal. Oh, pati yung mga sasakyan, no? Natabunan na. So, sabi ko nga kanina, isa sa disadvantage kapag ganito ang panahon, mahirap maglakad. Kaya, dapat ingat and dahan-dahan kasi pwede kang matumba. Kasi, may part na madulas at may part din na kapag hindi hard surface, pwede kang bababa yung paglakad mo. Ayan guys, ang ganda oh. Grabe yung file up niya, oh. Halos lahat. Talaga. Pinalot na ng snow. Grabe. Iba yung weather ngayon kaysa last year.
Last 3 weeks ago, akala ko hindi na magkakaroon ng ganito kakapal na snow dahil nga almost end na ng December. Wala pa rin, maganda pa rin yung weather. Pero pagpasok ng New Year, ayan, nagsimula na. Pero ito, wala naman tong impact, no, sa buhay ng mga tao dito dahil nga halos every year naman ay ganito ang weather, kaya halos sa mga tao dito sanay naman. So, walang pagbabago sa takbo ng buhay kapag ganitong hapon. So, ngayon ay 4 PM. Marami sa mga tao dito naglalakad. Lalakad sila. And may snow man o wala, walang pagbabago dyan. Guys, tingnan nyo kung gaano kakapal. And imagine, kung yung sasakyan mo nandito, ay, paano mo yan tatanggalin? So, madami-daming pagpapala ang gagawin bago mo matanggal yung sasakyan mo. Yung sasakyan ng asawa ko okay naman kasi nandun naman yun sa area na may cover. So, hindi naman siya matatakpan ng ganyan. Ngayon ay Sunday, kaya punta tayo sa simbahan. Grabe. Alam nyo, last year, November pa lang, meron na ganitong snow. Kasi November last year, sa Dacha kami nagstay. And bago kami umalis ng Dacha, may snow na ganito kadami. Year 2024, no? Pero last year, November, December, wala talaga. Ang ganda ng weather. So, hindi maisipin na pagpatak ng January, ganito yung magiging panahon. Grabe yung buhos ng snow dito. Grabe. Parang bundok sa kapal. Grabe siya. Ganyan kakapal ang snow dito. May tayo ng simbahan, guys. Ayan si kuya, oh. Naglilinis siya sa paligid ng simbahan. Okay, sa loob ng simbahan hindi pwedeng mag-video. So, hanggang dito na muna. I'll see you guys later. Okay, tapos na tayo sa simbahan. Ang next stop naman natin, ay, tingnan natin to, guys. So, ang ganda. Alam nyo ba dito, sa Russia, ang Christmas dito ay hindi December 25. So, halos lahat ng bansa, no? Sineselebrate nila ang Christmas, December 25. Pero dito, guys, ang Christmas dito ay January 7. Ang sinusunod nila na kalendaryo is Old Calendar, Gregorian Calendar. Kaya, delay ng 15 days ang kanilang Christmas. May Bethlehem sila dito. Ang ganda. Jesus, guide us for year 2026. Okay, let's go, guys. Grabe yung snow kahit dito sa loob ng simbahan. And alam nyo ba na grabe yung trabaho kapag ganito yung weather, kasi kailangan mo talagang palahin. Otherwise, walang malalakaran kasi magpa-pile up yung snow and mahaharangan yung daanan, no? Like ganito, tingnan nyo.
Kapag ka overnight, tinan nyo siya, oh, ayan, nililinis nila yung mga sasakyan. Overnight na hindi yan palahin, the next morning, makapal yan, kahit yung daanan. And, dito, hindi naman yan manual na ginagawa kasi merong sasakyan slash machine na nag-uurong nung mga snow pagilid. Kaya kung mapapansin nyo, yung bulubundukin na snow nasa gilid lang, no? Grabe. And alam nyo ba na yung ganitong weather maglalasto hanggang February. Syempre, hindi naman na until February ganito kakapal. So, medyo ninipis na yan. Pero itong buong January, sigurado na ganito kadami yung snow. And lalo pa yung kakapal in the next few days. Marami dito. Sigurado, especially yung mga hindi sanay sa ganitong klima, naka-stay lang sa loob ng bahay dahil nga malamig and hindi kaya yung weather. Kasi kapag ganitong weather, guys, dapat meron ka ring proper clothes, no? Hindi ka pwedeng lumabas na ang suot mo ay normal jacket, normal shoes. Dapat yung pang winter clothes talaga. Kasi kung hindi, pwede ka magkasakit. And isa sa mga pwede mong makuha ay hypothermia o sobrang lamig sa katawan. Kaya kailangan talaga merong proper clothes. Grabe. Ang taas ng snow. Hindi ko alam kung paano nila yan papalahin, no? Yan. Imagine kung meron ka sasakyan, pinark mo sa area na yan, and 2 days kang absent. Pagbalik mo, yung sasakyan mo, wala na. Nasa loob na. Nasa loob na ng snow. And I can't imagine kung paano mo yan papalahin. Kaya dito, kanya-kanya sila. Kanya-kanya nalinis ng mga sasakyan. Kanya-kanya tanggal ng snow. And also pala, siguro may magtatanong, hindi ba nasisira yung makina ng sasakyan? Actually, hindi naman, guys. Dahil nga kasama sa klima nila ang winter, yung mga producers sa mga sasakyan, syempre isa na yan sa mga considerations, no? And yung mga tao dito, alam nila yung mga precautions. Like for example, kung yung sasakyan mo nakababad sa snow for how many hours, bago mo yan paandarin, kailangan mo nang i-start yung sasakyan and then you have to wait for 30 minutes. 15 maximum, 15 minutes to 30 minutes bago ka tumakbo. So, para ma-relax yung makina, mag-warm up ba, ganun. Usually, pag mga ganitong oras, mas marami yung naglalakad. Pero dahil nga ganito yung klima, wala masyado. Kung mapapansin nyo, mapuputi pa yung mga snow dito. Pero pagdating ng mga February, subaybayan nyo guys. So everyday, I hope makapag-upload ako everyday. Makikita nyo, unti-unti na yung iitim or magiging kulay brown. Bakit? Dahil sa mga animals, sa specifically dogs na inilalakad nila. Dahil di na maiwasan mag-poop, no?
Siyempre, di na nila yan aalisin. Andyan na yan. Poop and ihi. Okay. Guys, ice cream house. Lamig na ng panahon pero meron pa rin bumibili ng ice cream. At guess what ha? Sa labas pa nila yan kinakain. So, next stop natin ay grocery. So, grocery muna tayo. Guys, next stop natin Oson. So, Oson, yan yung kanilang ano dito. Parang lalamove sa atin. Yung pick up tayo ng order. Yung mga tao dito, they love ordering online. And then, hindi door to door ang pag-deliver. May option naman, pero karamihan, mas pinipili nila yung pick up sa pick up point. Nakapamili na tayo and nakuha na din natin yung mga products from Oson. So I guess that's it for today guys. I'll see you again. Bye!